Parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayan na po. Tila hindi na ho nakatiis mga kabida ito hong pamunuan po ng Philippine Military Academy Alumni Association po dito sa mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Lalong-lalo na po mga kabida, itong sinasabi po nilang talamak na raw na korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang forum po sa San Juan City mga kabida, ito po mga opisyal po ng PMAAA nagsalita na po, Hindi na ho nila naitago yung kanila pong inis at kanila pong galit dito ho sa talamak na korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na po sa sinasabi po nilang mga infrastructure projects na tila kinukontrola daw ng iilang pamilya po mga kabida, Sila na naging kontraktor, sila na naging supplier, at in fact sila na talaga yung kontrata, Pakinggan muna natin ito hong balita ni MJ Mondihar ng SMNI dito ho sa reaction po ng mga opisyal ng Philippine Military Academy Alumni Association. Narito po. Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan. Nauna lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa BICAM report o ang final version ng budget bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabeng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan. Mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy namang magmamasid ang mga kabalyero sa takbo ng kasalukuyang gobyerno at kung may pag-asa pa bang madala sa pag-iusap ang mga nakaupo na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, alam nyo, lahat naman tao yung patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military, will protect the people. Ayan po. Yung chairman mismo ng association po ng mga retired generals, ito pong si retired General Raul Gonzales po, yung nagsalita po mga kabida. Binasag po nila yung kanila pong katahimikan, Although may mga retired general po o generals na nagsalita po in the past, itong si General Pokis, General Orlando De Leon, at iba pang mga generals. Iba talaga itong PMA Alumni Association, Kasi pangkalahatan po ito mga kabida, po.
yung pagsasalita po ni General Gonzales ay parang isa na pong statement yan mula sa PMA Association o Alumni Association, ano po, no? Iba talaga kung yung organisasyon na talaga yung magsasalita, ano po, no? Or nagsasalita. Kagaya ho nitong Philippine Military Academy Alumni Association. Napakabigat yung grupo na yan, ano? Kasi may 1,000 mahigit yung kanilang miyembro at hindi lang po military o retired military officers yung miyembro po nila ngayon, ano po, no? Pati yung mga active po mga kabida kasama ho nila, ano po, no? Now, bilang isang organisasyon nagkakasundo po sila na kailangan na po nilang magsalita, no po, no? At yun na po, no? Nagsalita na po sila. At binatikos po nila ito pong napakatalamak na korupsyon po ngayon, no, sa Pilipinas. At in fact, sabi po ni General Gonzales, ngayon daw yung pinakatalamak na korupsyon kung ikumpara doon ho sa mga previous administration po mga kabida. No? Lantaran na raw, harap-harapan. Ano? Grabe. Kaya nga hindi ho nila natiis na manahimik na lang, ano po. Ito po, nagsalita na po sila, no? At sabi po ni General Gonzales, sana po makabawi po itong administrasyong ito, ano po, no? Iko-correct nila yung kung ano may yung mga lapses po nila, no? Pero kung hindi na po, doon sa kanila pong pakiusap, baka ho daw mangyari yung mga nangyari in the past, ano? Yung patience po daw ng tao, may hangganan, ano? May limit. At baka darating yung panahon daw na tatayo po itong mga sundalo, mga miyembro o opisyal at miyembro po ng Philippine Military Academy at saka itong Armed Forces of the Philippines to protect the people, ano? Yan naman talaga yung role po ng AFP, no? Na protektahan yung taong bayan, yung kapakanan po ng taong bayan, mga kabida, ano po, no? So, sa tingin ho ninyo, ano pong impact nito hong paglabas po ng PMA Alumni Association po mga kabida, no? Kung ikumpara doon ho sa impact ng mga statements ng ilang mga retiradong general in the past, ano? Kasi para po sa akin, mas mabigat po ito Kasi mantakin nyo, isang buong organisasyon na po, ano? Ng mga retirado, aktibong miyembro at opisyal po ng Armed Forces of the Philippines, ano? Mga kabida. Mantakin nyo, matagal na po natin hindi ho naririnig yung official statement po, okay, ng Philippine Military Academy. Kagaya doon ho sa sinabi po ni General Gonzales po mga kabida na doon ho sa kanilang meeting last January 25, napagkasunduan po nila na kailangan na po nilang magsalita at labanan po itong talamak na korupsyon, no? Dito ho sa bansa. Although wala naman po silang binanggit na mga opisyal, mga kabida, kung sino-sino yung mga involved ho dito, ano po, no? Pero malinaw doon sa kanila pong pahayag na ito pong corruption po, no? Lalong-lalo na po sa infrastructure projects, no? Ang naging sentro po doon ho sa kanilang batikos po mga kabida, no? Kasi yun nga yung sinabi po ni General Gonzales, parang kontrolado na po ng ilang mga pamilya po, ng mga politiko, ito pong mga infra projects po natin. Sila-sila na lang yung kontrata, yung contractor, at maging yung mga suppliers, no? Kumbaga yung delikadesa po mga kabida, nawala, di ba? Supposedly, pag ganun pag public, anong tawag po niyan? Projects, no? Public spending. Sana hindi involve yung mga politiko doon No, ibibigay sana doon sa mga legit na mga kontraktor. Hindi yung sila-sila na lang yung contractor doon, ano? Kaya nga siguro, malaki yung insertion doon ho sa Department of Public Works and Highways na budget, ano? Okay? Ang sabi po ni Congressman Ungab, doon ho sa isang interview po ni Boss Dada mo, mga kabida, no? Na marami hong insertion doon ho sa
BICAM report, no? Kaya nga, nagtaka na lang po tayo bakit lumaki masyado yung budget po ng DPWH na sa halip po ay yung Department of Education, ano? Kasi yun nga, may mga kanya-kanya pong interest, mga kabida, ano po, no? Sabi po ni Congressman Ungab, yung tinatawag po nilang pet projects, ano? Ang tawag daw dati niyan, sabi po ni Congress Ungab noong una is pork barrel. Ngayon, pet project na po. So, yun po, no? So, meron pong connection yung sinabi po ni General Gonzales po, mga kabida. At ito pong isiniwalat po ni Congressman Sid Ungab, ano? Okay? Now, yun nga, may pakiusap, no? Ito pong mga opisyal po ng Philippine Military Academy Alumni Association, doon ho sa Marcos Admin. Sana may panahon pa, no? Kasi may 3 years pa po no? Sana i-correct nila yung kung ano yung mga pagkakamali at saka yung shortcomings po nila, no? In the past 3 years, no? Okay po, pero kung hindi na po madala doon ho sa pakiusap, baka daw darating yung panahon na kung ano yung nangyari in the past, baka mauulit ho daw, mga kabida, no po, no? Kasi hindi naman ibig sabihin na magtutunganga na lang yung mga no? Yung mga sundalo, no? Kung ano yung mga nangyayari na po sa bansa, no? Mga kabida. Ito pa, itong kuni-question po ngayon ni Pangulong Marcos, yung palaging inuulit po ng Pangulo na destabilisasyon doon ho sa GAA, no? Yung petisyon doon sa Korte Suprema, hindi naman talaga GAA yung kini-question Hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit pa rin ng Pangulo yan, ano? Ito pong GAA. Wala naman pong problema sa GAA Ang problema doon ho sa BICAM. Yung ginamit na basis po ng paggawa po ng GAA, no? Okay? Yun yung question doon. Hindi doon sa GAA. Bakit po pinipilit ng Pangulo yung GAA na may problema? Wala namang problema sa GAA ang sabi nga ng ilan na baka nililihis lang po ng Pangulo, ano po, no? Yung tunay na problema po talaga sa BICAM report po, mga kabida. Ano po, ha? Now, sa inyo po, anong tingin po ninyo dito ko sa paglabas po ng mga opisyal po ng Philippine Military Academy Alumni Association? You can comment down, mga kabida, sa aking video sa comment section. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.